Sa Bible po, tayo po natin nagbabasa ng Bible from Genesis to Revelation. Merong itinuturo ang Bible patungkol sa Diyos. At kung titignan niyo ang buong Bible, 4 po ang binibigyan pansin ng Bible patungkol sa Diyos. Una, the Bible shows a picture of God's greatness. God's greatness. Kung babasahin po ang Genesis chapter 1, yung unang kabanata, unang talata, unang aklat ng Biblia, which is Genesis, mapapansin po nyo doon ang kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon. Ganito pong nakalagay, in the beginning, God created. So dito ay ipinakita ng Panginoon sa introduction na yung Diyos natin ay makapangyarihan at lahat ng bagay na nakikita natin ay galing sa Kanya at siya ang source ng lahat ng bagay. He is the source of life, of light, and of course, of love. So dito makita natin God's greatness. Ang sabi ng Bible sa Psalms 19, the heavens declare the glory of God. So through creation, makikita natin ang greatness, and of course, second na makikita natin is God's glory. Ang pinaka-ultimate glory ng Panginoon sa creation ay ang tao. Ito ang pinaka-masterpiece ng Diyos, tao. Lahat ng bagay na kinreate niya ng 6 days. Pero yung last na creation niya ng 6 days ay ang tao. At nung i-create niyang tao, ang sabi niya, it was very good. At ang gloria ng Diyos ay nag-reflect sa tao. Dahil sa lahat ng linikha ng Panginoon, tanging tao lamang, kaya tinawag na tao dahil meron siyang spirit, meron siyang soul, at meron siyang body. Because God is a spirit, the divinity or the image and likeness of God is being reflected sa tao. Ngayon, so we see God's greatness, then we see God's glory. Ngayon, sa kabila ng kapangyarihan, sa kabila ng kabutihan ng Panginoon, ang tao po ay tumalikod pa rin, nagrebelde pa rin. Pero dahil ang Diyos ay napakabuti niya, ipinakita niya yung ikatlo, God's grace. Ipinakita niya yung kanyang biyaya. Nang ibig sabihin ng biyaya, we do not deserve na iligtas tayo ng Panginoon, pero iligtas tayo. Hindi natin deserve na tayo po ay ma-redeem, pero redeem tayo ng Panginoon. At ang biyayang ito, mula simula, nung bumagsak ang tao, nangako ang Diyos na mayroong tagapagligtas. After 4,000 years, dumating si Kristo na namatay sa cross. Until now, we are experiencing the grace of God. Amen. From beginning to end, ika-4 na makikita natin is God's government. Yung gobyerno ng Diyos, mula simula hanggang wakas, that God is in control. Because God is sovereign, God is supreme, therefore, He is in control of everything. Every affair ng tao ay kontrolado niya. Ngayon po, sa gobyernong ito, because God is the supreme being, the creator, kaya bilang Diyos, siya ang nag-govern ng universe. At yung government na ito, hindi niya ito ginawa directly sa tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya gumawa ng 3 spheres of authority. Kasi kung merong government, merong authority. At ang authority ito ay hinati-hati niya sa 3. So, 3 spheres of delegated authority. Makikita natin ng Diyos, the supreme being. Ano yung mga spheres of authority na dinelegate niya? Ibig sabihin, meron siyang authority. Yung authority ito, hindi niya directly ibinigay sa isang institusyon, kundi ito ay ibinigay niya sa iba-ibang mga panahon. Ang unang institusyon na kung saan dinelegate niya yung authority niya ay ang family. The first and the oldest institution is the family. The family, dito ay matatanggap natin yung formational grace. Ang isa ng formational grace, yung simula ng biyaya ay makikita natin dito. The starting ng grace ay mararanasan ng bata, ng mga magulang, at lahat ng mga magiging apo. Ngayon, anong ministry sa family?
The ministry of family is what? The ministry of education. Naniniwala ko, ang unang paaralan ng mga bata ay hindi po ang eskwelahan. Ang unang paaralan ay sa loob ng bahay. At ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga guro. Amen. So sa loob ng pamilya, nandito ang biyaya at nandito ang simula ng biyaya. The second institution na kung saan dinelegate yung authority is the church. Doon sa family, may tinatawag tayong formational grace, and then second, meron tayong saving grace. Ang ministry naman po ng church is the ministry of salvation. Ang Panginoon, kanyang binild. Sabi niya, I will build my church. At ang purpose ng church na ito, dito magpo-flow ang saving grace ng Panginoon. Kaya ang ministry po natin is the ministry of salvation. Ito yung makita sa Acts chapter 2, verse 47. At ang ikatlo is the government, or we call it the state. At ang ministry po ng state is restraining grace. So meron tayong formational, the starting of grace, and then the saving grace, and then the restraining grace. The ministry of justice. Itong tatlong ito, sila po ay magkakahiwalay at sila po ay in-institute ng Panginoon sa iba-ibang panahon, pero lahat ng ito ay inordain ng Panginoon na kung saan ang kanyang kapangyarihan ay ibinibigay niya. So itong tatlong ito, actually independent sila. Ang family, meron siyang sariling, may tatlong A yan. May aim ang Panginoon, may binigay na ability, at may binigay na authority. Iba ang aim ng Diyos sa family, doon sa church, at saka sa state o government. Ang aim ng Panginoon sa church, di ba? Ministry of salvation. Ito naman ay ministry of education. Isa naman ay ministry of justice. So iba din ang ibinigay na ability. Ibinigay na authority. Ibang authority sa state, ibang authority sa church. Sa church, the authority is more on spiritual. Sa state is more on civil. Dito naman, ang authority is more on relational because it's family. Nakuha po ninyo? So itong tatlong ito, they are independent but at the same time, they are interdependent. Kailangan ng church ang family. Kapag ang family ay maganda, magiging maganda ang church. Kapag ang family ay maganda, the smallest unit of society, magiging maganda ang ating gobyerno. So itong tatlong ito, they work hand in hand. Dahil ito lamang ang tatlong legal na itinayong institusyon ng ating Panginoon. Amen. Now, please. Sa Romans chapter 13, makikita natin dito yung state or government. Romans 13, ito'y sinulat ni Pablo. Sabi niya, everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do will bring judgment of themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commend you. For he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid. For he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also because of conscience. Pasinin po nyo, yung entrada ng unang salita is everyone. No one is exempted, believer or unbeliever. Everyone, tapos ginamit salitang musts. Hindi siya nagsasuggest, hindi siya optional, is mandatory. Sabi niya, everyone must
submit himself to the governing authorities. Sa loob ng pamilya, may governing authorities dyan. Sa loob ng church, may governing authorities dyan. And then, sa civil, meron ding governing authorities dyan. Ngayon, sabi rito, we need to submit. Ngayon, maring tatakbo sa isip nyo ang ganito. Paano pa sa halimbawa merong isang elected officer ng ating bansa, let's say, halimbawa, mayor siya. At itong mayor na ito ay loko-loko, ganyan-ganyan. Will I submit? Okay. Magandang maging maliwanag dito. Ang binabanggit na governing authorities dito is not the style of government, not even the personnel. Ang binabanggit dito na in-establish ng Panginoon are not the personnel or not the style of government, but the purpose and function. Bawat gobyerno na itinayo ng Panginoon ay merong purpose yon at merong function yon. Amen. Not necessarily the personnel. Kasi ang mga personnel, they come and go. At hindi lahat ng personnel na nasa loob ng authority ay taong mabuting dapat sundan. May mga taong palpak din. Ngayon, ang nakalagay dito, submit. Ang binabagay na submit dito is mag-submit tayo dun sa purpose at doon sa function na inordain ng Panginoon na institusyon. Nakuha po ninyo? Mamaya po itatalakayin natin. So dito talks about the government. Ngayon maganda makita natin ng mga ilang bagay. Okay. Papasok tayo sa isang napapanahon is politics. Is it my concern? Politics, is it my concern? Kasi maraming kaisipan ng politiko ay politics is dirty, it is evil, so never mind. Ibigay na yan sa mga taong masasama, tayo, maging passive na lang tayo, never mind. So, ang tanong is, politics, is it my concern? Dapat meron ba tayong concern sa politics? Okay, ilang mga kaisipan, mga quotes about sa politics. Ito, ayon sa aking nabasa, politicians are the same all over. They promise to build a bridge where there is no river. Second, the more you read about politics, the more you get to admit that each party is worse than the others, according to Will Rogers. Another, politics is a war without bloodshed, and war is a politics with blood. Of course, sa context ng kaisipan ni Mao Zedong, ang father ng communism. Then another, according to isang great Greek philosopher, ang sabi niya, man is by nature a political animal. Ang ibig sabihin sa isang tao, meron siyang dugo na mahilig sa politika. Kahit na magkapatid yan, magkaaway yan, at magkaibang partido. Di ba? Parang sa atin. At kahit na mag-asawa kami siya nag-iwalay dahil iba ang loyalty nila, ang loyalty nasa mga politicians na kanilang sinusuportahan. At kumisan kahit mag-brother, mag-sister sa church, nag-aaway because sa politics. So man is by nature a political animal. Politics is not an exact science. Maybe siguro it is an art. It's more on art. According to Otto von Bismarck. Ernest Bunn said, politics is the art of looking for trouble. If you want trouble, enter sa politics. Finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy. Pero ito ang pinakamaganda. Sabi ni Albert Einstein, isang mahusay at magaling na inventor. Sabi niya, it is the duty of every citizen according to his best capacity to give validity to his conviction in political affair. Ang ibig sabihin, kahit sino, every citizen, especially mga Christians, hindi pwedeng tayo maging neutral. Kailangan mag-stand tayo sa totoo. Amen. Huwag nating ayahan na lilipas ang mga ganitong pagkakataon na kung saan i-exercise natin yung right natin, pero masyado tayong passive. Nang ibig sabihin, kung minsan,
dinidiktahan lang tayo kung anong iboboto natin. Hindi sa ating sariling conscience or convictions or judgments or yung sa ating sariling instinct. Sa panahong ito, gusto kong i-open ito dahil napakahalaga dahil sa May 13, boboto tayo ng mga tao na iluluklok sa ating bayan, sa ating bansa na 3 taon at 6 na taon. Okay? So, siguro maganda define natin, what is government? Ano ba ang gobyerno? What is government? Pag sinabi natin government, anong ibig sabihin? So my dictionary tells me that govern is 2 things, direction and control. Pag merong direction at merong control, merong government. Sa loob ng bahay, pag hindi nagbibigay ng direksyon ang mga magulang, walang control, walang gobyerno. May kasabihan, bad government is better than no government. Mas maganda raw na pangit yung gobyerno kaysa totally walang gobyerno. Of course, mas maganda yung gobyerno. Kung nag-i-exist, nararamdaman, nakikita na merong nagbibigay ng direksyon, kaya merong direksyon kasi merong purpose. Dahil may purpose, merong direksyon. At pag merong direksyon, kinakailangan may mga control. So, that is government. Sa church, meron bang government? Yes. Pag merong direksyon, may control, there is government. Sa loob ng school, sa loob ng ating gobyerno, kung merong maaring tatawaging gobyerno, pero pag walang direksyon, walang control, that is nonsense government. In civil government, direction is accomplished by legislature which chooses the law to be enforced. Okay, ito yung basic alam kong alam na ninyo. Halimbawa sa konteksto ng Pilipinas, meron tayong 3 sanga ng ating gobyerno. Sa gitna nandun yung executive, and then sa may gilid nandun yung legislative, tapos nandun yung judiciary. Sa legislative ay nandito ang mga senators at mga congressmen. Meron tayong 24 na elect na senators. Every 3 years, 12 ang ini-elect natin. Yung 12 mananatili sila. Yung 3 ay yung 12 ay every 3 years na elect. And then, sa ilalim naman, dahil may bicameral lang natin, ay nandoon yung mga congressmen, I think 255 na distrito. Kasama na po yung mga party lists na ilalagay doon na representative. And then sa may executive, nandoon yung presidente, vice president, at saka yung mga kabinete niyang i-appoint niya. And then dito naman sa judiciary, nag-a-appoint ang sa itaas ng 14 plus isa, mga justices at saka chief justice. So ito, binabalanse ang kabuuan ng kapangyarihan. Ngayon, pag sinabi nating direksyon, ang gumagawa ng direksyon ay ang legislature. Kung tawagin natin ang legislative. Ngayon, sa legislative natin, sa national, ito yung congressman at saka mga senators. Pagdating sa provincial, ito yung mga board members na hiyahalay natin ngayon. And then, pagdating naman sa municipal, ito yung mga kagawad ng bayan, yung 8 ini-elect natin. And then, sa barangay naman, ito yung mga kagawad ng barangay. Mga legislative, which chooses the law to be enforced. Sila yung gumagawa ng batas. Halimbawa, congressman ako, dito sa District 1, ako ay pupunta sa House of Representatives at magpapasok ako ng aking bill. Ilalabi ko, maaaring may makasama akong mga co-author dyan, at pagkatapos, pag na-discuss yan, nagkaroon ng debate, dadaan sa mga iba-ibang mga at pag umokay sa itaas, sa Senate, pipirmahan ng 2 presidente, and then sa executive. Pag napirmahan ng 3 yan, magiging batas na siya na ipapatupad. So, ang ginagawa ng legislative is sila ang gumagawa ng batas na ipapatupad. So, batas na ipapatupad. Hindi yung batas na tutuparin nila o silang magpapatupad. Batas na ipatutupad. Yun ang trabaho
ng mga kagawad, board member, at saka sa House of Representatives. And then the second is control. Sa gobyerno natin, pag sinabing control, is done by the executive which has the police and military at its disposal. So ang gumagawa ng control ay ang executive. Ngayon, pag sinabi executive, ito yung presidente, kasama niya yung vice president. In the absence of the president, ang vice president, o kaya, just in case na siya ay namatay, inassassinate, maaaring siyang mag-take over. Ngayon, sa national, ang presidente, ang executive. Pagdating naman sa provincial, ang gobernador. Pagdating naman sa bayan, ang mayor. Pagdating naman sa barangay, sino po? Kapitan. Pagdating sa bahay, tatay. Depende kung mas malakas ang boss ng nanay. Napag-uusapan yan, no? Okay. It depends upon. So, control is done by the executive which has the police and military at its disposal. And then another, the judiciary decides who has violated the given law and the punishment. Anong ibig sabihin yun? Gumawa sa legislative ng mga batas. Okay. Ngayon, yung batas na ito, ipatutupad ng executive. Sino man na nag-violate, ang hahatol dito ay ang judiciary. Nakakaalam ng batas. Ngayon, only the executive can enforce laws or carry out the punishment because it alone holds the gun of enforcement. Nakuha po ninyo? So, kaya ko ito pinaliliwanag, pasgal yung mga ihahalal natin na gagawa ng mga batas o mambabatas, kikilatisin natin kung talaga alam nilang gumawa ng batas o baka sila mismo lumalabag sa batas. Amen? Para malinaw ito, pag bumoto kayo, masyadong klaro, at pag bumoto kayo, alam ninyo every 3 years, every 6 years, pag bumoboto kayo, sulit yung boto ninyo. Amen. Okay. Important definition, siguro ulitin ko. Number 1, pag sinabi nating government, it means it is the exercise of direction and control. Number 2, pag sinabi nating direction, it is the deciding of what laws will be enforced. And then pag sinabi nating control, it means it is the enforcement of the law. Pag sinabi nating politics, it is the art of governing well. Alam niyo ba, nang tanungin ng Panginoon si King Solomon, sabi ng Panginoon kay King Solomon, kasalamin niya, Solomon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Do you want wealth? Do you want kingdom? Do you want power? Alam niyo ba ang hiningi ni Solomon sa Panginoon? Ang sabi niya, Lord, give me wisdom to rule my people. Ang hiningi niya actually is political wisdom. The wisdom on how to rule His people. Ngayon, sinubukan yung wisdom niya. Right after that prayer, binless siya ng Panginoon. Pero ngayon, nagkaroon ng case. Merong 2 nanay ang lumapit sa kanya. Itong nanay sabi niya, Mahal na hari, itong babaeng ito sabi niya, kinuha niya yung anak ko. Habang natutulog ako, yung anak kong buhay, ipinalit niya yung anak niyang patay. Kaya pag gising ko, sabi niya, patay ang nasa tabi ko. Sabi niya, anak ko siya, hindi totoo yan. Sabi niya nga. Sabi nung babaeng isa. Then sabi ni King Solomon, okay, sabi mo anak mo siya, sabi mo anak mo siya. Ganitong gawin natin, lagarin natin sa gitna. Sabi ni King Solomon. Sabi ng babaeng una, lagarin na natin. Dapat lang. Kasi sinasabi niya, anak ko rin yan eh. Sabi ng isa, Mahal na hari, ibigay na lang po ninyo yung bata sa kanya. Di baling mawalan ako ng anak, basta mabuhay ang aking anak. Sabi ng mahal na hari, ibigay sa kalawang babae, siyang tunay na ina. Namangha yung mga tao sa wisdom niya. This is the political wisdom. Kaya po, politics, it is the art of governing well. So we can conclude ang mga ilang bagay. Ganito, ang conclusion natin, government elected officials are models in integrity. Tama ba ako doon? Kung babasahin po nyo ang Romans chapter 13, mga ilang bagay ang unang makikita natin. Number 1, ang mga government officials na magandang ilagay
na silang magro-rule sa atin pagdating sa mga bagay-bagay na pang-araw-araw, sa mga legal matters, kailangan sila ay modelo ng integridad. Amen? Kaya maganda, magtingin-tingin kayo ngayon, pag kayo po ay nakikinig, nanonood, nakikibalita, tignan niyo yung nagsasalita. Siya ba ay merong integridad? Ang ibig sabihin ng integridad, integrity, it comes from it's a mathematical word, means integer, means one or whole. Nang ibig sabihin ng one or whole, kung ano yung sinasabi niya, yun ang ginagawa niya. Kung ano yung ipinapangako niya, yun ang gagawin niya. Kasi kung ang buhay niya sa loob ng pamilya ay magulo, tiyak na magulo din ang pamamahala niya. Lahat ng bagay uugatin mo sa kanyang puso, sa kanyang sinasabi, at sa kanyang pinanggalingan. Amen. Kapag ang pamilya niya may problema, tiyak na dadalhin niya yan sa kanyang opisina. So hindi siya magiging modelo ng integridad. Ang integridad is this. Kahit wala nakakakita, ginagawa niya pa rin ang tama. Dahil hindi nakabase yung ginagawa niya kung may nakatingin. Kundi ginagawa niya ito dahil ito ang tama. May nakatingin, mayroong mga press, may mga cameras, still gagawin niya yung tama. Amen. Another thing, sa Romans chapter 13, verse 1 to 5, government elected officials are ministers to the people. Tama yung sinabi ni Presidente Noynoy. Sabi niya, kayo ang aking boss. Babasahin po nyo yung Romans chapter 13. Pwedeng ibalik mo. Romans 13, verse 4. Gusto kong makita natin ito. Pasilin nyo ang verse 4. Itong sabi ni Pablo, for He is God's servant. And then binanggit niya ulit, pagkatapos ng isang pangungusap, He is God's servant. Twice binanggit yung salitang servant. Tinignan ko yung salitang servant sa original translation ng Greek. The word servant, ito galing salitang diakonia. Ito galing salitang deacon. Nang ibig sabihin ng deacon ay servant. So, ang ginamit dito salita ay servant. Ang ibig sabihin, ang kailangan maging damdamin ng mga elected official natin na mangunguna sa atin ay meron silang pusong maglingkod. Nandoon sila hindi para paglingkuran yung kanilang sariling agenda. They are there to serve the people. Ibig sabihin, ang mga tao, sila ang mga boss. Wala silang boss sa itaas, kundi ang boss nila yung kailangan ng mga tao. Amen. Kaya pag sinabi niyang, makikita nyo lang, pag ako ang naging kagawad, magtago na kayo. Ay ba yan? Hindi nyo dapat ihalal yung mga ganyan na tao. Kasi wala pa sila sa posisyon, nananakot na. Hello? Di ba? So, kinakailangan meron siyang pusong maglilingkod sa mga tao sa bayan. Not only ministers of the people, but also managers of given privileges. Anong ibinigay na privilege sa kanila? Kung babasahin po niyo ang Romans, sila'y binigyan ng sword. What is that sword? Sword speak of power. Yung ibinigay na kapangyarihan sa kanila, hindi kapangyarihan to manipulate, hindi kapangyarihan para manakot, kapangyarihan para maglingkod. Alam po niyo, merong isang talata sa Bible na talagang ang ganda-ganda. Sa John chapter 13, verses 1 to 3. Itong nakalagay. Sabi ng Bible sa John chapter 13, verse 1 to 3, pagkatapos nilang maghapunan, sabi ng Bible, si Judas ay umalis. At pumunta na sa mga Pariseo, nakipag-conspired na para huliin si Kristo. Then sa the following verse, sabi ng Bible, nang malaman ni Kristo na lahat ng kapangyarihan, all the powers in heaven was given to Him. Nung malaman lahat ni Kristo na lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama, anong ginawa ni Kristo? Kinuha niyang isang planggana,
Nilagyan niya ng tubig, kumuha ng tuwalya, at sinimulan niya hugasan ng mga paa ng kanyang mga disipulo. That is a picture of servanthood. Nung malaman niyang lahat ng kapangyarihan, normally ang isang tao ganito, Congressman na ako ngayon! Magtago na kayo! Ikaw, mukha mo lang walang latay. Magtago na, kumuha na kayo ng mga abogado nyo. Mabubulo kayo sa bilangguan. So they use their power for their own agenda. Pero si Kristo, nung malaman niya, all the powers in heaven was given to Him. The first thing He did was, He washed His disciples' feet. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Panginoong kapangyarihan para maglingkod. Gamitin ito hindi para manakot, hindi para magmalaki. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan, posisyon, para paglingkuran ng mga tao. At alam niyo, ang inugasan ni Kristo, hindi yung mukha ni Peter, inugasan yung pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao. Yung laging naduduman tayo, naglalakad yan. Maputik sa Israel noon. Yun ang inugasan niya. Hindi niya lang hinugasan. Nilagyan niya ng kinumpleto niya. Pagkatapos punasan, talagang parang iniscrub. Inis pa talaga. Habang yung mga latak, talagang, tapos pinunasan niya, and then nilagyan niya pa ng oil. Kompleto. At nung ginawa ito ni Kristo, hindi niya in-announce, magugas ako ng paa ng mga disciples. Walang announcement. Hindi nagkaroon ng press release. No announcement. He did it silently without any announcement. He just washed His disciples' feet. Tandaan niyo po yan. Pag kayo po yung mayaman na, naging professional na, mataas ang inyong posisyon, gamitin niyo ito sa paglilingkod. Amen? Hindi niyo gagamit ito para makapangyarihan na, marami na akong pera. Lahat ng mga babae, magiging sa akin na lahat. Di ba yun? Di ba? Lahat, sa akin sila. Ibabahay kong lahat. Yan, di ba? Pag may sakyan ako, bubungguin ko sila. Di ba maganon? If that, yun ang sinasabi ng isang tumatakbo, mga kapatid, X nyo na lang niya sila, huwag niyo siyang iboto. Hindi sila karapat dapat na maging bahagi sa institusyon ng Panginoon ay tinayo niya. Amen. Managers of given privileges, they are managers, not owners. Kasi may mga tao na pag sila ay nasa posisyon na, tingin nila, sa kanila na ang munisipyo. Sa kanila yung mga services, sa kanila na yung mga tao, pag-aari na nila yung mga kagawad, pag-aari na nila yung mga barangay. No, they are only managers. You can be managers of Jollibee, but not necessarily you are the owners of Jollibee. You were there to manage the asset, the blessing, the power for the purpose of serving the need of the people. Amen. Ikaapat, they are maintainers of justice and peace. Kaya meron silang sword. Gagamitin nila ito. Paparusahan yung gumagawa ng mali at pupurihin yung gumawa ng tama para mapanatili ang katarungan at mapanatili ang kapayapaan. Amen. Praise God. We therefore conclude ang mga ilang bagay. Therefore, true politics came and originated from God. Nanggaling ang politics sa isip at sa puso ng Diyos. Number 2, therefore, true politics is not dirty nor evil. What makes politics dirty is the politicians. Politics itself came from God. Hindi siya masama, hindi siya pangit, hindi siya marumi. Ang marumi, yung mga taong nagpapatakbo sa gobyerno na mali ang kanilang sistema. And then ikatlo, true politics is part of God's kingdom. Bahagi ng kingdom ng Panginoon ang politics. Alam niyo po yung ating society, ang society natin, it composes of 8 pillars. Ang unang pillars ng ating society is family, religion, education,
business, art, government. Meron pang isa, hindi ko na alam. Pero 7 yun that composes our society. At gusto ng Panginoon, lahat ng mga pillars ng ating society ito ay ma-penetrate ng church. At ang lahat ng society ito is under ng ating gobyerno. True politics is part of God's kingdom, and last, therefore, true politics is very crucial in the Philippines. Masyadong crucial ang politika sa Pilipinas. May kasabihan ganito, nabasa ko lang kagabi, the greatest problem daw kaya hindi umaasenso ang Pilipinas because of the politicians. They are the real problem. Hindi ko alam kung gaano katotoo yun. But I'm trying to research bakit niya sinabi ng isang taong nagbigay ng kanyang viewpoint sa bagay na yon. Okay. Anong tradisyonal na paraan ng pagboto ng mga Pinoy? Tingnan natin. Number 1 is this, politics of money. Normally, ngayon, pupuntahan ka ng tao at sasabihin niya, 500? Hindi po, sa kabila po, 600 o sige, 700. Highest bidder, politics of money. Ngayon, makita mo, wala nang masyadong nangangampanya. Ang nangangampanya ngayon ay pera. O, wag ka nang pupunta sa okay ka na. Huwag ka nang boboto. Bakit? Kasi yung kamay mo may ink na binayaran ka na. Hindi ka na pwedeng bumoto. Politics of money. Kaya nagiging dirty dahil yung karapatan ng tao ay gusto nilang bilhin. Huwag niyong ibebenta ang inyong karapatan. Dahil yan na lamang karapatan na ginagamit niyo every 3 years and every 6 years. Amen. That's politics of money. Kaya nagiging dirty ang politics. Yun ang tingin ng global community sa Pilipinas dahil sa perang ginagamit. Ang labanan po ngayon, hindi na plataforma, paramihan ng pera. Second, politics of patronage. Anong ibig sabihin nito? Mapapansin po nyo, lahat ng mga tumatakbo, halos Sabado-Linggo, ninong at ninang. Bakit? Kapag ninong inaanak kita, yung tatay mo, nanay mo, lolo mo, kamag-anak mo, at pati yung mga ninong mong mga iba, magiging kumpare ko. Yung mga yan, ayos na yan. Pare, mare, yan. Dumadami ang boto. Patronage, sabi niya ganito, alam mo anak, boto na nato kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ka nakapag-aral. Yun ang pinakamahirap bayaran, yung utang na loob. Kaya pag mangutang kayo, dapat sa labas. Hindi sa loob. Mahirap bayaran yon. Namamatay ka na, hindi pa mabayaran. Pero alam nyo, ito ang pinakapangit na itinuro ng mga Espanyol sa mga Pilipino, yung utang na loob. Alam nyo ba na wala tayong utang na loob sa Diyos? Bakit? Dahil lahat ng utang natin sa Diyos ay binayaran ni Kristo. Kung binayaran niya, wala na tayong utang na loob sa Diyos. At ang Panginoon, hindi niya tayo sinisingil. Kasi binayaran na ni Kristo Kung tayo may naglilingkod sa Panginoon, tayo may nagpupuri, it is because of the joy sa ating puso na gusto nating express sa Panginoon. Pero, it is not a compulsory. Hindi tayo pinipilit o pinipresyo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Actually, hindi niya kailangan na paglingkuran natin siya dahil makapangyarihan siya. Ang kailangan natin paglingkuran yung ibinigay niyang purpose sa atin. But not necessarily serving God because we cannot serve God. He's big, He's huge. Actually, siya ang unang naglingkod sa atin. Kung kayo po ay tinulungan at kayo po ay nakabayad na, tapos na. We are even. Quits na tayo. Solve na tayo. Amen? Huwag niyong hayaan na gamitin ng mga tao
Yung naitulong nila noon, alam mo, kung di dahil sa akin, hindi ka na itakbo sa hospital eh. Ano ba yung ginamit na sasakyan? Ambulansya ng munisipyo, di naman sa kanya yun. Yung driver ng munisipyo. Kanina kumuha sa tax. Ginamit mo nga lang yung influensya mo. Bakit mo ginamit? Para someday, tatanawin nilang utang na loob, boto na naman yan, kapatid. That is patronage. Not only politics of patronage, politics of popularity. Mapapansin po nyo, 40% ng mga tumatakbo ngayon, anak ng mga artista. O kaya yung tatay nila ay mga politician, patatakbuin nila yung kanilang influence, gagamitin para sa anak nila, para papasok ngayon yung dynasty, political dynasty. Yung ba nakita yun? Popularity. Pagandang lalaki, pagwapuhan. Marami akong nakita kahit sa legislative. Maraming nandyan hindi nag-graduate ng high school. Kung ang kanilang number 1 na trabaho ay gumawa ng mga batas, sila mismo hindi marunong kahit gumawa ng isang sentence, isang paragraph. Ni isa-isang law, hindi nila alam. Paano silang gagawa? Nagbabayad sila para gumawa para sa kanila. Sana hindi na sila tumakbo. Yun na lang gumagawa ang pinatakbo nila. Para wala nang problema. Konti na lang ang process, di ba? So, hindi porke sikat, iboboto ninyo. That's very important. That's why we need to vote wisely. Not according to popularity, but also politics of sentimentalism. Politics of sentimentalism. May sentiment ako dyan. Alam mo, pag nakikita ko siya, nakakaawa siya. Na nagmamakaawa siya na last term niya na. 3 beses siyang natalo, kailangan 3 beses siya manalo para quits lang. Maganon ba? Sentimentalism, ano? Pero hindi. Titignan nyo yung kanyang pagkatao pa rin. Amen? Okay. Next, please. Anong pagkakaiba ng mga magnanakaw sa gobyerno sa Amerika, sa Japan, sa Korea, at sa Pilipinas? Ito po ang aking na-discovery. Sa Amerika, yung mga magnanakaw sa gobyerno, pag nahuli sila, kalaboso sila. They go to jail. Diretso sila sa jail, mabubulok sila doon. Sa Japan naman, kapag nalaman nagnakaw siya, anong gagawin niya? Harakiri, magpapakamatay. Dahil masyado siyang discouraged sa kanyang sarili dahil bakit ko ginawa yon. Sa Korea naman, pag nahuli nagnakaw, nagpapakamatay, nagpapatihulog saan? Sa bangin. Sa Pilipinas. In the Philippines, they go to America, go shopping in Japan or Hong Kong, have pleasure in Macau casinos, make friends in Korea, holiday in Boracay, and they go to golf course or to St. Luke Hospital to manage their high blood pressure. And finally, they run for elective office or for another term. Yan ang pagkakaiba ng mga magnanakaw sa ibang bansa dito. At pag tumakbo sila, landslide, yung mga baguhan na maganda ang kanilang track record, ang pagkatao, talo. Nakakalungkot. Tapos ngayon, sila ang mamamahala sa institusyon ng Panginoon. Kaya po, yung kapangyarihan ng Diyos, ibinigay sa ating rights. Kaya gamitin natin ito na tayo ang magluluklok ng mga tao, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon, ano ang kailangan nating hanapin na katangian ng mga kandidato? It's a 4 C's, 4 na C. Number 1, politics of character and principle. Yung bang tumatakbo, yung bang nangangampanya, yung bang nanunungkulan ngayon, meron ba siyang character, good character? Meron ba siyang maprinsipyo ba siya? Okay, listen to this. Kapag yung isang tumatakbo, sino po dito yung maganda po kayo po ay nanonood ng mga kampanya? Mahalaga po yun. Dapat kung 3 silang partido, pakinggan yung 3 para tama ang judgment ninyo. Ngayon, makikita nyo ba yung character sa principle? Ganito, kapag
yung nangangampanya, wala siyang ginawa kundi manira, manira, at manira. Huwag niyong iboto yon. Bakit? Wala pa siya sa posisyon na ninira na siya. Pag nandyan na, kayo naman ang sisirain yan. Kasi kung anong lumalabas sa bibig niya, publicly, yun ang nasa puso niya. Ang kailangan marinig natin sa mga tumatakbo, yung pagkatao nila, yung past track record nila, at yung kanilang plataforma. Period. Hindi nila trabaho yung manira ng ibang tao. Mag-expose ng mga mali. Nandun sila para expose nila yung programa at plataforma nila. Basta naninira yung tao, sasabi sa isip nyo, sira na sa akin yan. Amen? Amen. Kahit ano pang maaari sinasabi nila tama, that is not your business. Kung nagnakaw ito, bahalang commission on audit. Hindi naman siya commission on audit eh. Tama? Meron namang batas na hahatol sa kanya. Hindi siya ang tagahatol. Ang trabaho niya sabihin, pag ako po ang nanalo, yung pong mga katunggali ko po ay magagaling sila, maaaring pantayan ko po sila. Kung masipag po sila, sisipagan ko pa rin. Maganda po yung programa nila. Kung ako pong nanalo, maaaring itutuloy ko po at pagagandahin pa po natin. Ganun ang magandang marinig natin. Yung ating kasalukuyan na makagawad ay masisipag, pero pag ako po ang inyong ilinagay, liloklok, magsisipag po ako para sa ganun, hindi manghihinayang ang inyong boto sa akin. Yun ang magandang politics. It's a politics of character. Makikita mo, mahuhuli mo ang isda sa kanyang sariling bibig. Kung ano yung lumalabas sa bibig niya, yun siya. Sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Ang nagpaparumi sa tao, hindi yung mula sa labas, pinapasok niya dahil lalabas din yun. Ang nagpaparumi sa tao, yung galing sa puso niya, sasabihin niya. That's what defiles a man. Amen. Number 2, nahanapin ninyo, politics of competence with clear vision. Pansinin ninyo, may husay ba siya? May galing ba siya? Meron ba siyang nakaraan na pwedeng pagbatayan ko na kung sakaling siya ang luluklok, yung kanyang nakaraan na mga karanasan na magaganda ay pwede niyang i-apply sa kanyang katungkulan para sa ganon, ma-maximize, maging effective at makinabang ang ating bayan. Kailangan pag sinabi natin confidence, meron siyang past track record na maganda kung saan man siya, professional. Kung siya ay tatakbo sa public office, kinakailangan professional siya, may galing, hindi lang puro sipag, pero dapat may magaling din siya at matyaga. So competence at meron siyang vision para sa bayan. Hindi lang ambition. Pag sinabing ambition para sa kanyang sarili, pero pag vision para sa ibang tao yon. Number 3, politics of courage and compassion. Ibig sabihin, ganito, maraming mga tumatakbo ngayon ay pinatakbo lang. Sila ay mga manok na mga taong sa likuran na kung tawagin ay mga kingmaker. Tumakbo ka. Para sa ganun, tayo ang ko-control dito. Tayo ang ko-control doon. Para hawak natin ang lahat ng mga project, malaki ang kickback natin. Alam po nyo, ako po'y 50 years old na. Nag-migrate kami dito when I was 6 years old from Cagayan. Namulat ang aking kaisipan. Wala pa akong nakitang mayor dito na masasabi kong mayor ko. Dahil lahat ng mayor ay mayor ng mga taong nasa itaas. Wala silang courage sa tumayo sa kanilang mga paa. Lahat sila ay nakakapit sa mga malalaking mga dambuhalang mga tao. Sinasabi ko ito ng diretsyo. Ayon sa aking obserbasyon. I hope mali ako.
Pero of course, meron akong kilalang mayor na tumatayo sa kanyang sarili. Against all odds. Tumatayo siya. Kahit yung bumanat sa kanya, kamag-anak niya, uncle pa niya, wala siyang inuurungan. Tumakbo siya sa sariling paninindigan niya. Hindi yung, bakit ka tumatakbo? Pinatakbo ako ni, senat eh. Sinong senat? Senator eh. May senat kasi, oh. Ganun yun eh. Ano sila? Ang tawag sa kanila ay mga puppet. Sila yung mga tuta. Hindi sila tao, mga tuta. Kung ano yung binulong sa kanila, wawa. Ganun lang sila. Walang sariling paa, walang courage, walang political will. Politics of courage and compassion. Ika-4, politics of correct governance and moral ascendancy. Policy of correct governance and moral ascendancy. Tama ang gobyerno, tama ang sistema, tama ang kanyang pananaw. At pagdating sa kanyang moral, may masasabi tayong maganda. Gusto ko sabihin dito, walang perfect na tumatakbong politicians. Pero, piliin natin yung nakakalamang sa kanila at yun ang ilagay natin sa balota. Amen? Okay, last. Bakit mahalaga ang boto ng bawat Pilipino? Let me end with this. Because your vote is your personal voice. Huwag niyong hayaan na bulungan kayo ng 500. Huwag niyong hayaan na kayo bulungan ni Ninoy. Yung 500. Dalawang pwedeng bumusal sa inyo, pananakot o kaya pera. Your voice is your voice. That is a given voice from God. Hayaan niyo yung boses ninyo ang magdidikta sa inyo kung sino isusulat yung mga pangalan. Amen? Number 2, your vote has 3 to 6 years value. Ang boto ninyo ay meron siyang 3 hanggang 6 na taong value. Yung iboboto niyong senator, 6 years yan. Yung iboboto niyong congressman, 3 years yan. Yung iboboto niyong mayor, kagawad, 3 years yan. Ngayon, kapag yan ay ibinenta ninyo, tandaan niyo po ito, may narinig kasi akong ganito eh. Sumasakit ang tengo pag narinig ko. Iboboto ko sana, kaya lang, hindi maganda, narinig ko yun eh. Sabi niya, kunin ang pera, iboto ang Corsonada, mali pa rin yun eh. Mas magandang wag nyo nang kunin yung pera. O sabihin nyo, wag na lang po sa iba na lang. Huwag sabihin sa iba, tinuturuan nyo sila sa iba eh. Sabi na lang inyo, pasensya na po kayo, I am not for sale. I have principle, I have my own rights. Pasensya na po kayo. Hindi niyo po ako pwedeng bilhin kasi ako po binili na po ng dugo ni Kristo. I've been bought with the price. Price of the blood of Jesus. Huwag niyo silang ipapahiya. Kausapin niyo ng tama. Kasi mga taong ito na pupunta, inutusan lang yan kung naghahanap buhay din sila. Kawawa naman. Kung gusto po niyo magbigay sa akin, pagkatapos ng election, magkita tayo sa choking. Sa akin po, pag may lumalapit at gustong mag-donate, pagkatapos na lang po ng eleksyon. Magkita po tayo. Gusto po nyo? Yan na po natin. Pag-usapan na po natin. Wala naman. Ayaw nila. Gusto nila ngayon. Bakit kaya? Di ba? Hindi ko maintindihan. Bakit? Your vote is 3 to 6. Kung ang halaga mo ay 500, alam nyo, kung kinuha nyo yung 500, patay na kayo. Bakit? Mark na kayo ay nabili at ang tingin sa inyo, 500 lang. Pag tinignan ka ay na si 500, imagine, i-divide mo ang 500 sa 1,000 days. Sabihin mo na sa isang taon is 360. Sabihin mo ng 300 na lang. So more or less, sa 3 taon is 1,000.
1,000 days. I-divide mo yung 1,000 days sa 500. Ilan yon? Ilan ang presyo mo? Bawat araw mo, 50 centimos. Kulang pang pang-load yun. Ibibenta mo yun. Please come. Come to think of that. It's a foolishness. It's nonsense. Amen? My suggestion is, kung may mga kaibigan kayo, tulungan nyo sila, isalba nyo sila sa ganun na kapamaraanan o sistema na bulok ng mga tao na tumatakbo sa ating. Kung gagastos sila ng 3 milyon sa 3 taon, hindi lang kikitain yun. Kung ang sweldo halimbawa ng isang kagawad halimbawa is let's say 30,000, hindi niya kikitain yung 3 milyon sa 3 taon. Magpapagod pa siya. Tapos lahat ng mga patay, siyang magpapalibing pa. Pag merong ganito at ganyan, mahirap. Amen? Amen. Last, be sure your vote will support God's vision for the Philippines. Amen? Ang Panginoon may vision siya sa Philippines. Kung merong American dream, may Filipino dream. Anong ipinapangako ng anong pinapangako ng mga senator, mga congressmen? Libreng bahay, libreng edukasyon, libreng hospital. Di ba? Puro libre, di ba? Ang dream ng isang tao ganito, may pagkain sa kanyang table. May trabaho ang mga anak. May paaralan. Sa loob, alimbawa, ng isang bayan, lahat sila'y kumakain ng tama. Sa loob ng isang bayan, hindi lang pagkain sa hapag, meron ding paaralan, may palaruan, merong pagamutan, hospital. Yun ang vision ng Panginoon sa Pilipinas. Gusto ng Panginoon lahat tayo ay hindi maghihirap. Walang Diyos na gusto niya naghihirap ang kanyang mga anak. Amen? Maganda po ang nangyayari ngayon. Tinatanong ko po yung mga nasa top executive na mga nasa government, mga nasa top executive, kumusta ang performance ni President Pinoy? Okay ba yung narinig natin sa television? Pastor, tama po. Yung chairman natin, nasa Land Bank siya, nasa top executive, sabi niya, Pastor, magandang palo ng ating ekonomiya ngayon. Talagang tumutuwid yung daan, sabi niya. Tumutuwid yung daan. Ang global ngayon sa West at saka sa Europe, naniniwala sila ngayon na magandang mag-invest sa Philippines. Because mismong International Monetary Fund, IMF, World Bank, kinonfirm nila ang Pilipinas ay magaling magbayad ng utang. Ilang beses na nagbabayad ng utang, ang pesos tumaas, kaya konti ang binabayad natin na interest ng dollar, kaya marami tayong nakukuha mga surplus na gagamitin natin sa basic necessity ng mga nasa ating mga bayan. Amen? Sabi nga ng isang kaibigan natin, walang iwanan sa bayang umangat. Kilala niyo yun, di ba? I don't want to mention any name. Amen? Amen. Gusto ng Panginoon, vision niya, walang mahirap. Amen. Lahat kumakain. Hindi lang yung kumakain. Hanggat maaari, kailangan walang masyadong magkakasakit. Kaya kailangan natin ng hospital. Amen? Hospital. Amen? Hindi yung pag pumunta ka sa private hospital, nagpa-check up ka, paglabas mo, mas malaki ang sakit mo. Kailangan natin ng hospital na para sa masa na makakatulong. Amen? Kung sinasabi lang sa hospital, kumikita, yung taong nagpatayo dyan, kahit ako nung bakit ako magpapatayong malulugi ako, mas magandang kikita ako. Mas maganda yung nagpatayo at kumita kaysa wala kang ipinatayo. Okay na rin yun, di ba? Amen. Tayong makikinabang. Yung nagpatayo, hindi naman siya ma-hospital dyan eh.
yung mga kababayan natin. So mga kapatid, let us support God's vision through our votes. Amen. Let me just give mga ilang verses before I end this message. Number 1, Proverbs 28:28. People stay in hiding when the wicked come to power. But when they fall from power, the righteous will rule again. Number 2, doing what is right makes a nation great. Kung ginawa mo yung tama, ang bansang ito ay magiging dakila ulit. But sin will bring disgrace to any people. Ikatlo, ito ang pwede natin gawin first of all. Then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for things that all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every ways. Ito po ang isang quotation ni Albert Einstein. Itong sabi niya, "The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it." Ang ibig sabihin, there is the evil of passivity. Bilang mga born again, bilang mga Christians, hindi pwedeng tayo ay nasa neutral. Kinakailangan kumampi tayo, hindi sa partido, hindi sa tao, kumampi tayo sa katotohanan. Amen? Kung ano yung totoo, ano yung tama, at ano yung ikabubuti ng nakakarami, kung kahit na uncle ko pa siya, hindi ko siya iboboto kung alam kong hindi siya karapat-dapat. Kahit na nakatulong siya sa akin, pero hindi naman siya karapat-dapat, ginawa niya lang yun para iboto ko siya, and then meron siyang best interest, hindi ko siya iboboto. Gawin natin ang tama. At pag ginawa natin ang tama, sabi niya rito, doing what is right makes a nation great, but sin will bring disgrace to any people. Huwag tayong maging neutral. Kaya kailangan, kung hindi ka itim, puti ka. Hindi ka pwedeng putim. Hindi ka pwedeng maging gray, combination ng itim at saka puti. Kung puti ka, puti ka. Kung itim ka, itim ka. Sabi ni Kristo ganito, if you are not with me, sabi niya, you are against me. If you are not gathering, you are scattering. Ayahan mo ang kulay mo. Kung kulay puti ka at manatili kang puti. Amen. Walang balingbing. Amen. It's time for us, Maniqueñans, Tarlaqueños, stand for Jesus even in our vote.